Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I will answer, Lord. Send me. For the last time, hallelujah. Soon the night, weeping will be over. Soon we'll gather for the harvest home. When the horns of harvest fall upon us, may we hear His blessed child will dance. Speak, my Lord, hallelujah. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I will speak to answer thee. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I will answer, Lord. Send me. Speak, and I will answer, Lord. Send me. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan po sa lahat, sa pangalan ng Panginoong Kristo, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito sa isang napakainam na araw, Panginoon, na pagtitipon sa iba't ibang dako, Panginoon, at upang Ikaw ay aming pasalamatan, dakilain ng iyong dakilang pangalan, Panginoon, sa kabutihan mo, hindi lamang sa in good times, maging sa mga bagay, Panginoon, na parang tila na hindi maganda, pero Panginoon, Ikaw ang nasa likod ng lahat ng bagay. At meron kang ipinapakitang lesson lagi, Panginoon. At Panginoon, hindi lamang, Panginoon, kundi pati kami po ay makapagbalik ng pasasalamat sa pamamagitan ng mga awitin at ng mga handog na ginawa ng aming mga kamay, Panginoon, dahil ang lahat ng bagay ay Ikaw ang nagmamay-ari. At sa mga kapatid namin na hindi namin kasama ngayong umaga, Panginoon, Ikaw po ang patuloy na magpala at mag-extend ng iyong mapagpalang kamay sa kanila. At patuloy na, Panginoon, nawa ay Panginoon, na makita nila ang iyong mga gawa, Panginoon, sa bawat mga gawain, Lord. Salamat, Panginoon, sa salita mong babasahin namin ay patuloy na aming pong samahan mo kami, Panginoon, Panginoon, na mangusap ka sa aming kalagitnaan at Ikaw patuloy na naghahayag ng iyong mga salita, Panginoon, habang, Panginoon, Ikaw ay nangungusap. Panginoon, Panginoon, hindi lamang na Ikaw ay aming, Panginoon, napapakinggan, Panginoon, kundi buksan namin ang aming puso, Panginoon, at hanggang sa, Panginoon, kapag Ikaw ay nasa loob na ng sisidlan ng isang dako, ay mas lalo ka, Panginoon, naghahayag, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa magang ito ay sa mga oras na nalalabi ay sa iyo namin ikinukumit, Panginoon. Ikaw po ang nasa iyo ang lahat. Ikaw ang aming dakilang panauhin sa umagang ito, Panginoon. Ikaw ang sentro ng aming pagtitipon. Walang sinumang tao ang aming ikinataas, Panginoon, kundi ang iyong dakilang pangalan lamang. Kaya maraming salamat, Panginoon. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen at Amen. Okay, bago tayo mo po, nais kong basahin yung text natin sa in the book of John, chapter 21, verse 15 to 18. Okay. So, simulan natin sa 15. Sabi niya, so when they had dined, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonah, lovest thou me more than this? He said unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee.
he said unto him, Feed my lambs. He said to him again the second time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? He said unto him, Yea, Lord. Unto him, Feed my sheep. And verse 17, he said unto him the third time, Simon, the son of Jonas, lovest thou me? Peter was grieved because he said unto him the third time, Lovest thou me? And he said unto him, Lord, thou knowest all things, thou knowest that I love thee. Jesus said unto him, Feed my sheep. Last verse, sabi niya, Verily, verily, I say unto thee, when thou was young, thou girdest thyself and workedest wider thou wouldest, but when thou shalt be, 18 lang tayo. Okay. Old, thou shalt stretch for thy hands, and another shall gird thee and carry thee whither thou wouldest not. Okay, yan po yung mga salita ng Panginoon. Tayo po ay malaking na makupo. Ang topic ko po sa magang ito, if the real converted is come. No? Sa Tagalog, kung dumating ang tunay na tawag ito, pag may converted, yung dito sa Tagalog yung converted, yung ano ba sa Tagalog? Magbabago pa yun? Hindi siya kasi pagbabago eh. Parang totally ma-converted ka, yung totally na parang ano ka, no? Na kasi converted, kasi totally converted, change, no? Bago. Okay, so pwede ba natin basahin sa Tagalog? Okay. Sabi dito sa Tagalog, kaya't nang makapagpapawing gutom sila, ay sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo baga ako ng higit sa mga ito? Sinabi niya sa kanya, Panginoon, nalalaman mo na kita iniibig. Sinasabi niya sa kanya, pakanin mo ang aking koldero. Mga koldero. Sinabi niya sa kanyang muli, sa ikalawa, Simon, anak ni Juan, iniibig mo baga ako? Sinabi niya sa kanya, Panginoon, no? Nalalaman mo na kita iniibig. Sinasabi niya sa kanya, alagad, ang aking mga pinapakaalagaan mo ang aking mga kanina pakainin. Tapos sa pangalawa, sabi niya, alagaan. Sinabi niya sa kanya ng etlo, Simon, anak ni Juan, iniibig mo baga ako? Nalumbay si Pedro sapagkat sa kanya sinabi, bakaitlong inibig mo baga ako? Sinabi niya sa kanya, Panginoon, nalalaman mo na kita iniibig. Sinabi niya sa kanya ni Jesus, pakanin mo ng aking tupa. Katotohanan sinasabi ko sa iyo, nang ikaw ay bata pa, ikaw ay nagbibihis. Sabi ng Panginoon sa Preso, alalahanin mo, nung bata ka pa, sabihin mo, hindi ka pa totally converted. No? Nasusunod yung sarili mo. Pero sinabi niya, pero nung ikaw ay ikaw ay lumalakad kung saan mo gusto. Kasi yun ang isang bagay eh. Kaya except a man be born again, siyempre, hindi ka pa makapasok sa kanilang langit. At pag hindi ka born again, siyempre, yun yung isang bagay na may mga gusto ka na nangyayari, ikaw ang nasusunod. Pero pag once na ikaw ay na-born again, mga kapatid, sabi dito, ngunit pagtanda mo, iunat mo ang iyong mga kamay at bibigisin ka ng iba at dadaling ka kung saan hindi mo ibig. Ayan ang isang tao kapag naka-converted. Okay. Ang gusto kong buksan sa bagay na ito ay if a real converted is come. Kapag dumating ang tunay na pagbabago, no, yun po yung parang bitin yung pamagat. Pero siyempre, habang pinag-uusapan natin yung ating topic, ay doon natin malalaman kung ano po yung nilalaman ng parang patanong na isang pamagat. Okay, alam natin ang kwento na ito, itong talatang ito ay nabuhay na maguli ang Panginoong Jesucristo. Di ba? Nabuhay siya, yung panahon na yan. Ngayon sabi niya, nang siya ay, di ba, nagduda sila sa Panginoong Jesucristo na nabuhay na maguli at nagpakita siya sa isang silid at ang Panginoon ay tumago sa pader at sila ay pinakain ng Panginoon. Doon sa kwento, pinakain siya ng kaya nagkaroon dyan ng pagkain. Tapos sabi ng Bible, matapos sila yung pagkain, nilapitan niya si Pedro. Sabi niya, Pedro,
iniibig mo ba ako? Sabi niya, oo, Panginoon. Di ba, alam mo, mahal kita. Di ba, minsan ganyan tayo eh. Di ba, Panginoon, mahal. Di ba, Panginoon, mahal mo ba si Lord? Yes! Di ba, bilis natin magsalita eh. Sabi ni Pedro, sabi ni Pedro, Panginoon, nalalaman mong ikaw ay iniibig ko. Sinabi niya sa kanya, pakanin mo ang aking koldero. Pag sinabi pakainin, mga kapatid, hindi tayo yung tinatawag na nagiging pabigat, kundi tayo ay nakakatulong sa kapwa mananampalataya. Pag ikaw ay isang tao na ikaw ay parang ikaw yung inaalalayan, hindi ka pa totally converted. Kasi ang totally converted ay yung taong nakakatulong sa mga mahihina sa gawain. Hindi sila yung inuunawa. Kasi pag ikaw yung inuunawa, yung mga taong converted na, sila yung papakinggan mo yung aking mga tupa. Pag sinabi ko mga kapatid, gusto ko sabihin sa umagang ito, ay hindi ito tumutukoy lang sa isang manggagawa. Gusto ko tukuyin general speaking. Okay? General speaking. Sa pangalawa lang, sabi ni Pedro, sabi ng Panginoon, di ba, alam mo, nalalaman mo, alam mo, iniibig kita. Sa pangalawa, sabi niya, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sinabi niya, oo, Panginoon, nalalaman mo kita iniibig. Minsan, ang lakas magsalita, ang bilis ni Pedro magsalita eh. Nalalaman mo kita iniibig, sinabi niya sa kanya, alagaan mo aming tupa. Di ba? Tapos pangatlong beses, diba, ginawin ulit niya yun. Pero gusto ko sabihin, mga kapatid, no? Sinabi ni Brother Branham, hindi pa converted si Pedro. Pag sinabing converted, hindi pa siya lubusang naniniwala ng 100% kay Christ. Pero nagawa niyang magpagaling. Nagawa niyang mag-preach. Nagawa niyang magpalayas ng demonyo. Pero yung sa panahon, di ba, na ang Panginoong Kristo ay kunin na, iniwan niya ang salita. Who is Christ? Christ is the Word. Diba? Ibig sabihin, pag once na iniwan mo ang salita ng Diyos, you are not totally converted. Hindi ka converted. Ngayon, ano nangyari? Diba? We're back to the beginning. Bago tinawag ng Panginoon si Pedro, diba nangingisda? Kasama niya si Juan, Santiago, at naglilinis sila ng lambat, di ba? Dumating ang Panginoon at ang sabi niya, Shalom. Peace be with you. Sabi niya, pwede ko bang gamitin yung bangka ninyo? Di ba? Nag-preach si Jesus eh. Pero silent na ang Bible kung ano pinirich niya. Di ba? Kasi sinabi ni Father Branham, ginamit ni Jesus yung bangka, pulpito. At yung kanaunahan na nag-preach si Jesus, sa panahon na yun, mga kapatid. Kasi si Pedro ang kauna-unahang apostol na tinawag ng Panginoon. At matapos sa mga ngaral, sabi nito ng Biblia, at inutusan niya si Pedro, si Juan Santiago, sabi niya, panghuli kayo ng isda. Ang sabi ng kwento, Panginoon, sabi ng Pedro sa Panginoon, Panginoon, paghapon na po kami nanguhuli ng isda, wala talaga kami nanguhuli kahit isa. Pero dahil sa sinabi mo, di ba? Maaaring nag-preach si Lord. Di ba? Bakit ganun yung pananampalataya ni Pedro? Kasi mahal sa salita mo. Maaaring sinabi niya, ang Diyos ang manglilikha. No? Lahat ng bagay. Pag sinampalatayanan mo ay mangyari, speak into existence. Kaya sabi niya, dahil sa sinabi mo, susunod kami. Di ba? O ngayon, naglakbay sila, pumunta doon. Sabi niya, ihagis niyo yung lambat sa kanan. At nung paghihila nila, napuno ng isda. Sabi niya, anong klaseng taong ito? Diba? Sabi ni Pedro, mula ngayon, sabi ni Jesus, mula ngayon Pedro, hindi ka na manguhuli ng isda, kundi mamalakaya ka na. Ngayon sabi ni Father Branham, pagdating ng Matthew chapter 10, sige sis, pakibuksan natin. Diba? Matthew chapter 10. Tinawag niya yung mga 12, at hindi lang 12 tinawag ng Panginoon, 70. 70, dinivide niya yan, 70, hinati niya sa dalawa, kasi bawat isa, naging dalawang grupo yan. Kasi, para mangaral, binigyan niya ng kapamalaan, sabi dito, at pinalapit niya sa kanya ang kanyang 12 alagad, at binigyan sila ng kapamalaan laban sa mga karumalduman ng espiritu upang mapalabas nila. Okay, ito yung mga kapatid. Ngayon, nagsimula pa lang ang ministeryo ni Pedro, pero tingnan nyo, binigyan sila ng kaloob ng Panginoon
Sabi, kaloob sa lahat ng kapamahalaan, binigyan siya ng kaloob sa lahat ng karumaldumal na espiritu upang mapalabas sila. Pero hindi pa siya totally converted. Diba? Ibig sabihin, ang isang tao, pwede siya mag-preach, pwede siya magpalayas ng demonyo, pero we're not totally converted. Hindi siya totally converted, mga ibig sabihin, hindi talaga siya buong-buong naniniwala kay Kristo. Pwede pala yung Brother John? Yes. Diba? Kaya hindi pwede magaling kang kumanta, magaling kang sa music, magaling kang mag-preach, ano man ang iyong kaloob, magaling kang magkalpentero, ano man, hindi ibig sabihin ay converted ka na. Okay? Tandaan nyo, yan ay kaloob. Dahil sa Bible, hindi pa si Pedro totally converted, pero meron na silang mga kaloob. Ang sabi dito, binigyan sila ng kapamahalaan laban sa karumaldumal na espiritu upang mapalabas nila at upang mapagaling ang lahat ng mga sari-saring sakit at lahat ng sari-saring karamdaman. Verse 2, okay, taas ko na siguro yan, mga binanggit kasi yung pangalan yan. Okay, verse 4 tayo. Next slide. Okay, 5. Kasi mga pangalan yung 12. Ang 12 ito ay sinugo ni Jesus at sila'y pinagpilinan na sinasabing, huwag kayong magsitungo alinmang daan sa mga hintil at huwag kayong magsipasok sa alinmang mga bayan, mga taga-Samaria, kundi bagkus magsipasok kayo sa mga tupang nangawagli sa bayan ng Israel. At samantalang kayo'y nanganganglakan, magsipangaral kayo. At magsabi, ang kaharian ng langit ay malapit na. Pero yun mo na, pipris sila. Pero hindi pa sila born again, hindi pa sila totally converted. Na sinasabi nila, the kingdom of heaven is come. Di ba? O sabi dito, mga papagaling kayo ng mga may sakit, mga babangon kayo ng may mga patay, mga lilinis kayo ng mga kaketong, magpapalabas kayo ng mga demonyo, tinanggap ninyong walang bayad, at ibinigay ninyong walang bayad. Huwag kayong mga bangon. Magbaho ng ginto, pila, kahit anong tanso, o inyong mga supot, kahit supot ng pagkain, ng paglalakad, kahit 2 tunika, o sabi niya kahit 2 damit, huwag kayong magbahan kasi sa bawat pupuntahan nyo, sila ang magsusupply. Diba? Iyan ang part ng evangelism. Kahit ang mga panyapak, o sapatos, tsinelas, tungkod, sapagkat ang manggagaway karapat-dapat sa kanyang pagkain. At sa alinmang bayan na yung ng inyong pasukin, siya sa atin ninyo kung sino roon ang karapat-dapat at magsitahan kayo roon hanggang sa kayong mga alis. At kung karapat-dapat ang bahay dumon ng inyong kapayapaan datapwat, kung hindi karapat-dapat ay magbalik kayo, magbalik sa inyong kapayapaan ninyo. Okay, 14. At sino mang hindi tumanggap sa inyo at dininig sa inyong mga pananalita, pag-alis ninyo sa bayang nyo, ay pagpag ninyo ang alapok ng inyong mga paa. Katotohanan sinasabi ko sa inyo na magpapamanhinan ang lupa sa Sodoma at Gomorrah sa araw ng pag-umapay sa bayang yaon. Bakit niyo mga kapatid? Binigyan ng kapamahalaan ng mga alagad na magpalayas ng demonyo, magpagaling na may sakit, di ba? Lahat ng authority, lahat ng gagawin nila, masasaway nila, sabi dito, ay pag tinanggap sila, pinagpapala ng Diyos ang lahat na tumanggap sa kanila. Pero at the same time, hindi pa sila totally converted. Nung nung gabing ang Panginoon damputin siya ng mga Romano, ang sabi ng mga tao, di ba, itong taong ito ay kasama nung taong ito? Di ba? Sabi nila, ano sabi ni Pedro? Hindi niya ako kasama. Siguro kamukha lang niya ako, yun ang sinasabi mo, pero hindi niya ako kasama. Isang beses, di ba? Ngayon, pangalawang beses, di ba, may mga tao, di ba, kasama itong taong ito, kasama doon ng taong ito. Ano sabi ni Pedro? Nagkakamali po kayo. Hanggang sa pangatlong beses, diba? Gano'n na naman, sabi niya, di ba, ikaw yung kasama ng taong ito, nung nangangaral, sabi niya, hindi po, di ba, tumila ako yung manok? O, tumingin ang Panginoon sa kanya. Ibig sabihin, sa haba ng, sabi ni Brother Branham, nag-ministry si Pedro 3.5 years. Pinangaral niya mga kasabi, di ba? Sabi ng Bible, ilang tao dito manggap, ilang tao yung nagaling. Nung panahon ni Pedro, si Pedro muna pinag-usapan natin kasi si Pedro is the type of our believers. Okay? Ang gusto kong sabihin, hindi pala total, ibig sabihin, kahit nagagawa mo na yung mga bagay na ito, hindi yan ang katibayan na ikaw ay tunay na converted. Kasi nagawa niya ipagkaloob ng Panginoon Nagawa niyang itatwa ang salita.
Ibig sabihin, pagka isang salita ay tinatwa mo, ibig sabihin you're not totally converted. Kaya yung Panginoon nung mabuhay na maguli, nung pinakain niya, pinatunayan ng buhay sa maguli, sabi niya kay Pedro, mahal, ito ng Bible, nilapitan ng Panginoon Kristo si Pedro ng masarilinan. Sabi niya, Pedro, mahal mo ba ako? Sabi niya, alam mo Panginoon, mahal kita eh. Sabi niya, pakanin mo ang aking tupa. Madali naman sabihin pakainin di ba? Kasi nangangaral siya eh. Pero sabi niya, pangalawa, Pedro, inilumbaga ako. Sabi niya, yes Lord, alam mo mahal kita. Di ba? Nagbibigay ako ng ikapo. Bibigyan ako ng offering. Kumakanta ako sa simbahan. Di ba? Lord, nag-special number ako sa iyo. Lord, di ba? Nag-aatin ako ng gawain. Sabi niya, feed my lamb. Sabi niya, mahalin mo yung aking mga tupa. Pero sabi niya, 3 beses, sabi niya, Pedro, inibigmubaga ako. Sabihin, sa lahat ng ginawa ni Pedro, mga kapatid, hindi pa rin ito nagpapakita na siya ay totally converted. So, anong nangyari, nung 3 beses na itinanong sa ng Panginoon, naalala niya, 3 beses niya palang pinagkalulo ang Panginoon. Kaya sabi niya, kilala ng Panginoon, hindi mo masasabing totally iniibig mo ako hanggang hindi ka talaga ma-converted. Diba? Ngayon, anong sabi ng Panginoon? Ito-drive ko muna. Ang sabi ng Panginoon, pagdating doon sa Matthew 20, sabi niya, pinalapit niya yung 11, sabi niya, magsihayo kayo sa buong kinapal. Ipangaral niyo mabuting balita. Ang sumampalataya ay maliligtas. Pero sabi niya, huwag muna kayong umalis. Kasi may kaloob kayo. Pero hindi pa kayo totally converted. May kaloob sila magpagaling Pero, ano sabi? Inantay nila pagdating ng Pentecost, di ba? The day of the Pentecost, dumating yung Holy Spirit, bumaba sa kanila. At si Pedro ay tumayo na may buong katapangan. Yun po yung totally converted. Ano po yung pagkakaiba? Mamaya, natin. Ang pagkakaiba ng isang taong hindi po converted, kahit may nakadepende siya sa kaloob, pero yung isang tao, hindi yan independs sa mga gifts. Ang pangalawa, at totally converted, nakadepende yan kung anong buhay ang ibinigay ng Holy Spirit. As ang isang tao na hindi converted, kaya niyang i-drive ang gifts. Kasi may gifts siya Pero yung isang taong may buhay ng Espiritu Santo, doon pa rin ang gifts, hindi nawawala. Ang isang taong may gifts, pwede yan mabackslide, pwede yan manghina, pwede mawala ng gana yan, pwede tumigil yan. Pero yung isang tao talagang converted, hindi yan humihinto. Kasi bakit? Buhay na niya yun Pero yung isang tao, sinasabi niya, end time message ako, I'm a Christian. Pero pag may pagsubok, yan na. O sinabi niya, I'm end time message believer, pero hindi naman niya pinamumuhay ang end time, ang message ng mensahe. O di ba? Kaya sabi niya, para ka sa Pedro noon. Panginoon, alam mo, iniibig kita pero nung dumating na yung panahon ng persecution, iniwan na niya ang salita. Di ba? Okay, sige, basa tayo. Sa message tayo. Sa message na 1963, God hiding in simplicity. Paragraph 368. Isa lang naman yung topic ni Bani Branham na yun. Yan. 1968. Yan, 63. 0412. Yan. Tapos paragraph 368. Okay. Jesus told Peter, the night of the betrayal, he was already saved. Sabi ni Brother Branham. Said, now after you are converted, so sinabing converted, totally converted, sabihin 100%, hindi 50%, hindi 80%, 100%.
Okay? You are converted, strengthen your brethren. Sabihin, palakasin mo ang iyong mga kapatid. Ibig sabihin, gusto ko sabihin, ang isang taong converted sa mensahe, nagpapalakas ng isang tao, ng isang kapatiran, hindi nagpapahina. Kasi pag ang isang tao nagpapahina ng isang kapatid, hindi siya totally converted. Dahil ang isang trabaho ng isang believers, magpalakas ang kanyang kapwa kapatid. Okay? Yan ang gusto kong sabihin. Ay sabi dito, strengthen your brethren. That's right. Oh, sure. You accepted Christ as your Savior. Tinanggap mo si Jesus bilang tagapagligtas. But when you're converted, iba yung tanggap. Tinanggap mo lang eh. Pero iba talaga yung converted. Diba? Pwede mo siya tanggapin. Diba? Parang, tinanggap mo lang siya. Pero ang tanong dito, tinanggap mo. Iba kasi yung pagtanggap. Tinanggap ko to. Pero anong ginagawa mo sa tinanggap mo? Kasi pag converted ka, diba? Iba kasi nasa sa'yo, sabihin mo, nasa akin ang Panginoon. Pero anong ginagawa mo sa ginawa? Kinuha mo. Dapat gamitin mo yon. Okay, sabi niya, but when you're converted is when you're really changed. Nabago. That's right. And he wasn't changed yet. Sabi niya, he cursed before the Lord and deny Him. Pero pag tinatanggi mo ang salita, dininay mo siya. Sasabihin mo, hindi ko naman dinay ng Panginoon. Jesus Christ is the Word. John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God. Kapag hindi ka, di ba, sabi, huwag ninyong kaligtaan ng pagtitipon. Di ba? Isang salita ng Diyos yan eh. Pag once na alam mong linggo, gawain, hindi mo tinutupad yung mga bagay na yan, reject yan eh. Parang si Pedro, iniibig yung Panginoon, alam mo iniibig kita, pero pag dumating ng Panginoon, nasan yung tinatawag ng pag-iibig mo kay Jesus? Kasi sinasabi mo, nagbibigay ako ng igapo. Kasi pero paano mo nga yung ginagawa? Di ba? Sabihin, yung mga bagay na yan, sinasabi ng Biblia na, siguro, mamaya na lang siguro, baka mapabilis ako ng maaga. Okay, sige, ito na lang, basahin ko muna. Okay niya, no? Deny Him and everything, but after His conversation, after thou art converted, sabi niya, pagkatapos tayo daw ay totally converted. Kung talagang matanggap mo talaga ng 100% si Kristo, yung salita ng Panginoon, yung salita ng mensahe, pag nakuha mo na ng buo yun, tanggap mo na from 1947 to 1965, from Genesis to Revelation, tanggap mong salita, walang mabawas, you're totally converted. Diba? Ang sabi ng Bible, love your enemy. Nasa word yan. Pero pag galit ka sa iyong kaaway, hindi ka pa totally converted. You're denying Him. Diba? Pakainin mo nga, sabi ba ni Jim kanina, pakainin mo yung kaaway. Diba? Both literal and spiritual. Pwede mangyari yun, pakainin mo literal. Pero pwede mo rin pakainin spiritual speaking. God bless you, brother. God bless you. Kahit ang ginawa mo, God bless you. Kasi, tayo kasi, ang tatuloy, ang believers, ang pinakamabuting tao nabubuhay sa ibabaw ng mundo. Yung kwento kanina ni Brother James about kay Daniel Greenfield, tingnan nyo, dinaan siya sa dreams niya, sa White Throne Judgment yun eh. Ang White Throne Judgment, binuhay ng Panginoon ang Police Virgin. Pero ang Bride of Christ, hindi yan dumaan sa White Throne Judgment. Kasi sabi niya, you're perfect. Sabi niya, I'm not a perfect, sabi ni Daniel. Kasi, ang ginano niya, kasi ano siya eh, hindi ako nabubuhay ng perfect, di ba? Pero sa bride kasi, perfect siya. Hindi dahil sa nabuhay sa perfect. Kasi ang nag-perfect sa kanya, yung the blood of Jesus Christ. Sa Romans 4, sabi niya, Romans 8 verse 1, ang sino man ang ipangisag sa Kristo Jesus ay wala nang pagkakatol. Hindi dahil sa mabuti tayo, masama, hindi tayo talagang kasi God. Kaya nga, we are saved by grace eh. Pag sinabing grace, hindi batayan ang ginagawa mo para masabing ligtas ka. Kasi ang binigay sa iyong kaligtasan is biyaya. O ngayon, dahil biyaya yun, anong gagawin mo bilang ganti? Di, gagawa ka ng kabutihan. Yun po yun, manifestation.
Kaya, hindi, kumbaga, dahil sa kabutihan ng Panginoon, nagagawa mong maging mabuhay na mabuti, maging mabuting tao. Kasi nakakaya, biniligtas ka ng mabuti. Pero hindi ka naligtas dahil sa mabuti kang tao. Ginagawa mo na hindi ka nagnanakaw, hindi ka nagsisungal. Hindi po yun. May mga taong pinili ng Diyos before the foundation of the world by the grace of God alone. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, hindi pwedeng hindi mo suklian. O di ba, siyempre, pag isang tao, mahal ka ng isang tao, hindi ka masusuklian ng pagmamahal yun. Di ba? Yung suklihan mo ng pagmamahal yun kasi nakakahiya eh. Di ba? Kaya minsan, di ba, nag-e-effort ka kasi nag-e-effort din yung taong yun. Ganon din po sa isang taong niligtas ng Panginoon. Kaya nagagawa mong, oy, don't say bad words. Nakakahiya kay Lord. O, di ba? Yun po yun, mga kapatid. Ayun po yung lalim ng grace. Di ba? Pag sinabing biyaya, wala tayong ginawa kahit isa. Pero, dahil sa biyaya po yun, niligtas niyo tayo kahit masama tayo, mabuting tayong tao. Masama pag-isip natin, pero sumusunod ang buhay natin sa biyaya. Kaya nagmamanifest po yun. Ngayon, mga kapatid, okay, another quotation. Dito is God's making a promise. Pamagat niya, God's making a promise. 56, message to, di ba, 56, 1209A. Ano yan? Okay. Doon tayo sa, hindi yan, dito tayo sa doon. Yan, dyan. I-type mo dyan yung, hindi yan, search yan eh. Yan, dyan mo lang, mga pamagat yan. I-type mo lang dyan yung God making. Walang S, walang slope. Yan. Ang paragraph 13. Okay. Hanggang 15 tayo. Okay, sabi nito, and in St. John chapter 5, verse 24, Jesus said, "He that heareth my words," sabi niya, kung sino mang nakikinig, pag sinabing nakikinig, hindi po yan literal na nakikinig. Okay? Alam natin, pag sinabing nakikinig, yung sumasampalataya. Okay? In my words and believe it, pag sinabing believe it, naniniwala. Sinalang binubuhay niya yan. On Him that sent me, nagsugo sa akin, yung siyempre nagsugo, yung Ama, hath everlasting life and shall not come into a judgment, but hath passed by death unto life. See, now, that's His own word. Next slide. Sabi ito, and I look around, I see good brother, friend, and God's servants, Billy Graham, His Cross Nation. Okay, sabi niya, nakita ko, sabi niya, pinagmasdan ko, sabi niya, isa kong mabuting kaibigan, ang pangalan niya, siya daw ay God's servants, sabi niya, ang pangalan niya si Billy Graham. Sabi niya, si Billy Graham ay naglakbay sa iba't ibang bansa and thousands here converted. Sabi niya, nung paghayo ni Billy Graham, ay ang na-convert niya, kasi gusto ko sabihin, meron kasing literal converted, tsaka spiritual converted. Okay? Gusto ko lang pakita muna. Si Billy Graham, nakapag-convert daw siya ng 1,000 converted. Kasi yun yung umatin sa kanya eh. Kaya binilang nila 10,000. And 1,000 over here converted. And talking with him, myself, he said, there wasn't 10% of them healed out. So sabi niya, nung humayo si Billy Graham, nag-preach, 10,000 tao ang umatin. Pero sinabi niya, nung suriin, sabi nito, ilan yung nanindigan, ilang percent ang naiwan? Sabi niya, wala pang 10%. Okay. Next slide, sabi niya, so, then, I go back and I told to Oral Roberts. So, Oral Roberts naman, ibang manggagawa naman. Si Billy Graham is Baptist preacher. Si Oral Roberts is a Pentecostal preachers. Okay? Sabi niya, our good friends, ang kaibigan din ito ni Padre Bana, and he goes from place to place. Sabi niya, and so many thousand and thousand converted. And I come to find out just about the same thing. Oral say, there are not very many that falls out. Okay?
And then I talk to other evangelists and noticing it in my own meetings and hear the return. Just a few moments ago, the pastor walked behind the stage and was talking to me while we're reading some scripture. And we were talking, and my son and one of the tape boys were speaking about, said, it's a lovely little auditorium here, sitting about 2,000 o 2,000 lang kayo, something like that. And we were comparing it with meeting. Kumpara mo sa ibang mga meeting, 10,000, 20,000, pero kaya pa ng 2,000 lang. Umaten. I said, I was just thinking in Germany, we average 10,000 convert each nights. So we was there 5 nights and the record 50,000 that come to Christ in 5 nights. Of course, we had 1,000 to draw na from. And Durban, South Africa, they registered 30,000 in 1 alcohol. See? But now, you go back and find out how many of them still holding today. Oh. Hindi kasi ibig sabihin, mga kapatid, umating ka ng gawain, yun po yung converted. Maraming pumunta sa mensahe. Maraming nagpunta sa gawain ito. Dito na lang tayo, mag-usap tayo, mula na tumanggi tayo ng Panginoon ito. Pero, kung natili lang talaga sila na talagang tawag dito ay totally converted, no, ay kulang na po itong lalagyan. 'Di ba? Pero sinasabi nga natin, mga kapatid, hindi batayan na ang isang tao na sa gawain converted na po talaga. Meron pong dalawang klaseng converted. Okay, nice ko pa sis, bumasa muna ng isa pa. Para may gusto lang akong basahin dito. Okay, sa Israel in the church, number 1. Yun po yung top pamagat ng gusto kong basahin. Israel in the church, number 1. Preaching number 1. Ayan, yung 1, may 1. 1953, 03, 25. Yan, yung una. Okay, paragraph 116. 116. Yan. Okay. Basahin ko lang muna sandali. Sabi nito, and Abraham was circumcised as a seal of promise to his faith. Okay. Kaya Abraham, nung tinawag ng Diyos si Abraham, sabi ng Diyos, ngayon, may binigay sa kanya isang pagtutuli. Okay, sa laman po yun. Yung laman na yun, pagtutuloy na yun, yun daw ay isang tanda ng Diyos na pangako niya ng pananampalataya ni Abraham. Now, he didn't receive a while he was circumcised. He received the promise before he was circumcised. Is that right? Sabi niya, elder, we're brothers. Sabi niya, the other preacher, I seen him said, I guess he talking, recording back there. Okay, next slide tayo. Sabi niya, he received the promise before he was circumcised. Romans 4 will tell you, he received the promise before he was circumcised. Then, sabi niya, tinanggap daw ni Abraham yung pangako. Sabi niya, bago daw siya circumcised. Sabi tuliin. Then, he was given circumcision as a seal of disobedient of faith. Sa atin kasi, ang circumstance, sabi niya, ang pangako, binigay sa atin yung Holy Spirit. Kasi para tanggalin, yung Holy Spirit ang nagtatanggal ng mga laman na hindi natin na kayang gawin. Okay? Yung po yun. Now, when we say, that's Billy Graham, Charles Fuller, and Billing, sabi niya, and all them, why they're talking about them Baptist brethren, I told many of them, sabi niya, Rufus Musli and the whole bunch, I said. He said, well, we have 20,000 converts in 2 weeks. Sabi nila, ay, nakakonvert kami ng 20,000 sa loob ng 2 linggo. They couldn't find 20 people. Pero wala naman sila nakita, kahit 20 katao lang. O, di ba? And then I said, they wasn't converted. He said, they accepted Christ as personal Savior. I said, still they're not converted. Pag sinabi, tanggapin mo sa Yesu Cristo bilang Panginoon mo, sabi nga, hindi ibig sabihin tinatanggap po siya, hindi pa po ibig sabihin na kayo po ay totally converted na. Kasi tinanggap mo lang ang Panginoon mo bilang Panginoon. Diba? Iba po yung converted. That's right. Sabi, you're not converted until convert means to be changed. O yun pala ibig sabihin ng converted, na totaling magbago, hindi 10%, 20%,
30%, 50%, 100%. Convert saan? Sa Word of God. Okay? So sabi niya, to be changed. Sabi niya, Peter had believed on the Lord. He had been baptized, been given power to heal the sick. Ay, sinasabi ko kanina, cast out the devil, o napalayas na ng mga demonyo, raise the dead, nagbuhay sa napatay si Pedro, and Jesus told him, the night before the crucifixion, after you are converted, strengthen your brother. That's right. When both saved and sanctified, and hidden being converted, that is Scripture. Oh, was he sanctified? Yes, sir. John 17:17, sanctify them, Father, through the truth. You think he put God's Spirit in a vessel that wasn't filled, and they went out and touched the devil, come back shouting. Sabi niya, all right, Methodist, they returned shouting, praising God, and said, oh, the devil is subject unto us. Okay, hanggang ano ba ako? 23. Okay. Oh, sabi niya, just a moment. Matthew chapter 10, he said, don't rejoice before the devil is subject unto you, but rejoice because your name are written in the heaven. Is that right? Natuwa sila, sabi niya, Panginoon, nung napalayas kami ng demonyo, lumaya sila. Panginoon, ang may sakit, gumaling. Diba? Tuwa sila, praise the Lord. Pero sabi ng Panginoon, huwag niyong kagalak ang mga bagay na yan. Kasi hindi rin sabihin nangyayari yan, converted na kayo, talagang sa akin kayo. O ngayon, dumating yung persecution. Diba? Isa-isa sila na pulasan. Ganyan ng mga maraming tao, sabi nila, end time message kami, tinanggap namin si Brother Banat, tinanggap namin ang mensaheng ito. Pero, konting ano lang, minsan, nagkaroon lang ng sigalot ng dalawang brother. Sabi niya, di na kami aatin dyan. Kasi ito, bla bla bla. Ang sabi ng dalawang sister, nagtalo, hindi na ako aatin dyan. Kasi ganito. Okay, tanong. Pero sinasabi, believer siya. Kaya pag ganyan ang tao, hindi nagpapakita yan, converted. Ang isang taong converted, hindi yan nagiging problema sa church. Ang isang believers, sabi ng Panginoong Pedro, pag na-convert ka na, pakanin mo ang aking tupa. Pedro, pag na-convert ka na, labi nga, mahalin mo ang tupa. O ibig sabihin ko, mga kapatid, hindi lang si pastor, hindi lang mga manggagawa ang nagpapakain o nagpapakain sa kongregasyon, kundi bawat isa, little by little, one by one, love one another. Kasi yan ang ibig sabihin ng totally converted. Diba? Mahal natin ang Panginoon. Hindi yung konting pagsubok lang, parang hindi na believers. Hindi tumatayo sa katotohanan. Diba? Pag alam natin, pag tayo believers tayo, mga kapatid, diba, ang ako'y nasa Sorsogon, gusto kong umati ng gawain, pero hindi ako makakanya ng gawain. Alam, malilipat ako from Sorsogon to Manila. Excuse po yun, mga kapatid. Pero hindi ko sinasadya. Diba? Kasi, lagi na sinasabi ng Bible, seek ye first the kingdom of heaven, the kingdom of God. Diba? Lagi nyo unahin, hanapin ang kalooban ng Diyos. Sabi, pag hindi nyo inuna ang kalooban ng Diyos, hindi yan converted. Pag inuna mo ang karya ng langit, yan ang converted. O, diba? Ngayon, isa pa, bago tayong tutuloy-tuloy. Okay pa sis, isa pang the approach to God. Approach to God. Yun po yung pamagat. Ayan. Paragraph 12. Okay, 12. Paragraph 12. Ayan. Okay, sabi dito ni Brother Branham. And then, when God came down hunting for a man, I want you to notice this, is always hunting the man. Sabi dito sa Tagalog niya, sabi niya, ang Diyos daw ay bumaba para hanapin daw niya ang tao. I want you to notice this, is always God hunting. Sabi niya, gusto kong sabihin sa inyo, ang Diyos ang humanap sa tao, not man hunting for God. Nung si Adan nagkamali, hindi si Adan sabi, Panginoon, Panginoon ko, saan ka? Kundi si Adan, nung magkaramali, nagtago. Ang Diyos ang naghanap. Diba? Kaya nga, ang Diyos ang naghahanap sa bawat mga believers.
Alam ng Diyos kung sino yung mga mananampalataya. Diba? Paano hinahanap ito ng Diyos, mga kapatid? Sa pamamagitan ng mensahe. Diba? Kaya nga, ang Diyos ang naghanap sa tao, hindi ang tao ang naghanap sa Diyos. Sabi niya, did you ever think? Sabi niya, naiisip niyo ba yan? That no man in any time or any age ever did within himself desire to serve. Sabi niya, God, walang tao daw nasasabi na nagkakaroon ng pagnanasa, paglingkuran niya ang Diyos. Diba? Never has been. His nature's against it. Yung kaligasan daw ng tao ay laban dyan. Kasi simula na nagkaroon ng falling apart, mga kapatid. Now, he might have some kind of an intellectual thought. O kasi nagkaroon siya ng intellectual na kaisipan. He think that he does believe God. No, hindi siya niniwala sa Diyos. But when he actually really believes God, he become converted a new creation. Oh, nabago siya. Tapos sabi niya, kaya sabihin, pag nabago ang isang tao, doon pa lang nagagawang maglingkod ng tama. Kaya pag sabihin, yung sabi niya, halimbawa, ganito yung mga kapatid, mamaya na, basahin ko lang yung quote ng Brother Bana mamaya para may-direct mo na lang doon. Okay, but when he believes from his heart, then he converted becomes a members of the body of Christ. When he is converted from his heart, not from his intellectual. Ang converted nanggagaling sa puso, hindi sa isip. Kasi ang puso, alam natin kung ano meron sa puso, the real you. Diba? Ang isip, battleground. Digmaan lang yan. Kaya ibig sabihin, ang tunay na totoong converted nasa puso. Kasi ikaw lang doon nagagaling. Sabi dito hanggang 15 tayo. But man never seek God. Pero sabi niya, ang tao hindi hinahanap ang Diyos. God seeks man. God, His nature is all holy and high. The man in the fall in low and degraded. Sabi niya, and a man without God is never. Kapag daw tao walang Diyos ay wala. Sabi niya, and, sabi niya, no? Sila ba ako? Okay, he's not mentally right. That's right. Sabi niya, exactly right. I can prove it, that a man without God is no more than a brute. O, kapag daw ang tao, walang Diyos, di ba? Pero ang Diyos, kahit walang tao, Diyos pa rin yan. Pero ang tao, kapag walang Diyos, wala tayo, mga kapatid. Now, that sounds very deep. Sabi niya, but I can prove it to you. The only reason that we have a civilization today is because of Jesus Christ. People say that the religion of Jesus Christ runs you crazy. It's give you your right mind. You're not right till you do find Him. That's nature. Sabi niya, that's true. Now, I don't mean to hurt your feelings, brethren, gentlemen, and ladies, I don't mean to do that. I mean actually put the things exactly. Okay, next slide. Notes na tayo, sis. Sa marriage of the Lamb. Meron pa tayo kasi 3 quote pero dito, pag nabasa ko na to, dito na ako medyo bababad ng konti. The marriage of the Lamb. Yan, isa lang. Paragraph 78. Okay, yan. Sabi ni Brother Branham dito, you know, when I was first converted in become a missionary Baptist preacher, I thought if a person was in a Baptist, he just wasn't saved. That's all there was to it. And I packed a Bible under arms, and I thought the Lord called me and make everybody Baptist, and everybody did not believe that like the Baptist believed. They was not in the picture of all. Sabi niya, nung una akong naging naniwala o naging converted sa isang Baptist, sabi niya, nung ako ay naging isang mangangaral, gusto kong ang lahat ng tao ay ma-convert bilang Baptist. Pero sabi niya, hindi nangyari yun. Okay, sino rito lahat dumaan ng Katoliko? Taas ang kamay. Katoliko. Okay. So may mga Katoliko napunta agad sa mensahe. Diba? Okay. Kasi pag kayo Katoliko, ang belief doon, diba? Sign of the cross, hindi naman palagi nagsisimba yan. Pag nagsimba ka, parang, oy, magsisimba ako kasi para mabawasan yung aming kasalanan. O, diba? Pag nagsisimba ka naman, sasabihin naman ng Katoliko, sobra ka naman, Brad. Baka lumampas ka naman sa langit. Diba? Ano yan? Yan yung belief ng Katoliko. Diba? Tama? Pag Katoliko ka, ganyan ang iyong idea. Mahilig kayo sa pamahiin. Diba? Maraming, ganyan yung buhay ng isang Katoliko. Pero pag naging Katoliko ka,
pumunta ka sa born again, may sabihin, converted. Pag sinabing converted, pag napunta ka sa born again, mawawala yung image, yung mga imahe. Diba? Minsan, ang hirap tanggalin yan eh. Kasi nasanay ka mula doon sa mga santo, tapos pumunta ka sa isang religion na walang santo. Diba? Minsan kahit nandun ka na sa born again believers, believe ka na, pero minsan kapag pinag-uusapan ng santo, meron ka pa rin meron pa rin sakit. Diba? Ang tanong, yun ba pero kung umalis ka na sa Katoliko, pumunta ka sa born again, pero diba, iba na yung surrounding doon, iba na yung atmosphere na iyong kinalalagyan. So, ano nangyayari? Merong literal na nangyayaring converted from Katoliko, belief, lumipat ka sa pagiging belief ng born again. Medyo mga bagay na, diba? Medyo malaki-laki na. Alam mo, pag Katoliko ka, napunta ka sa born again, ang laking impact na ng pagbabago niya. Diba? Pero born again ka na, pero hindi bawal po yung manamit na kahit na-extreme short. Hindi po bawal magpatato. Ang iba dyan, hindi po bawal mag-inom, hindi bawal magsigarilyo. That is depend you. Pero ang mahalaga, give your tithes and offering. Tapos atin ka. Yun lang ang mahalaga dyan sa born again. Tapos, laging palakpakan na ang buhay ng Kristiyano laging masayang tunay. Siyempre, ikaw, bilang born again ka, naging Katoliko, medyo malaking impact talaga sa iyo yun. Diba? Na nagbago ka. Kasi bakit? Nabago lahat eh. Kasi may mo kanta nyo, hindi ka na kumakanta ng mga, diba? Dati pa ng simbahan ka lang, pupunta ka, pasok mo sa simbahan. Diba? Diba? Gano'n. Tapos papasok ka, tapos pumapasok ka lang. Diba? Okay lang brad, kasi tumama sa electric fan. So, yun yung nangyari. Kasi nakasanayan mo yun eh, di ba? Tapos, pero, sabihin niya, sabihin mo sa katabi mo, peace be with you. Pero paglabas nun, wala nang kapayapaan yun eh. Di ba? Kasi simba mo lang, pero bungangera, mamaya palamura. Di ba? Yun ang buhay mo bilang Katoliko. Pero once na mayroong share sa'yo, na-convert ka ngayon sa born again, so sasabihin ng born again, sabi ng Bible, dito sa Exodus, huwag kayong gagawa ng larawan. Tama, di ba? O, di medyo na wala punta ka ngayon. Pero, nasa born again ka, pero totally, hindi naman talaga totally na born again. Lumipat ka lang. Ang tawag ni Brother Branham doon, lumipat ka lang. Yun yung tinatawag ko na literal ka lang na converted. Ngayon, napunta ka sa Pentecost, sa mga born again. Di ba? Nawala yung mga rebulto, medyo masaya ka eh. So minsan pag may mga natatouch yung rebulto, medyo meron ka pa rin na parang nakukurot yung puso mo. Kasi alam mo kung bakit. May mga taong iniwan na nila yung dati nilang pananampalataya, lugipat na. Pero pag natatouch yun, alam nyo minsan, nangikurot, alam nyo kung bakit. Yan po yung ibig sabihin, hindi pa rin kayo totally converted. Ngayon, may mga tao naman nasa Pentecostal na, di ba? Pero hindi po yan namumuhay na may kabanalan. Ibig sabihin banal, pagdating sa pananamit, pagdating sa pagsasalita, di ba? Sa born again, pwede pa rin kayo mapatugtog ng rock and roll. Pwede pa rin kayo maglagay ng kalendaryo. Kahit pa kanino sinumukan ng babae sa kalendaryo, pwede. Pero born again ka. Di ba? Pwede ka magpatugtog na sa cellphone mo ng rock and roll. Kahit sabihin mo, kanta pa yan, inuman, pwede yan. Di ba? Pero, muna rin, born again. Kasi, para-parehas kasi yan eh. Born again, GIL, lahat ng mga Trinitarian, yung Prince again, yung mga tinatawag na CCF, di ba? Pare-parehas lang na wala pinagkaiba yan sa Eden, Villanueva, yung mga parehas lang ng bilip yan. Walang pakilaman sa pananamit. Pero, di ba? Ang Methodist naman, di ba? Methodist, born again ka. May nag-inganyo sa'yo, uy, maganda sa grupo naming Methodist. Kasi sa grupo naming Methodist, kami mahilig humayo, nagbibigay kami ng mga sa tulong sa mga tao, di ba? Ng tawag ito, ng mga livelihood. Maganda naman yan. Siyempre sabi mo, ay, wala yan sa aming grupo ah. Ay, maganda yan. Lumipat na naman siya doon. O medyo nagbago yung kanyang pananampalataya, medyo umangat ng konti kasi medyo nagkagawa na sila, di ba? Pero wala din naman rin bulto doon. Pero ganun pa rin sa siyempre, pag napunta ka sa mga Methodist, wala din bawal.
Pero isang araw, may nag-invent naman sa'yo mag-Pentecostal. Sa born again, wala nang rebulto, pero ang paniniwala sa Diyos, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Kasi sa Katoliko galing din yun eh. Kaya pagdating mo sa born again, hindi masyadong masakit. Ang malaki lang nakapagbagay sa'yo, yung pinakamalaki lang boundary para lumipat ka sa kabila ay ang rebulto. Right? Kasi pag tingin mo sa Bible, ay mali talaga yun. Diba? Biblical talaga, mali talaga yun. Kaya lumipat ka kasi bakit? Kasi naluluma sa isang kalagayan na namumuhay ka na mali ang iyong pananampalataya. Kaya lumipat sa born again. Ngayon, itong born again, pumunta sa Pentecostal. Napakalaki pong diferensya. Alam niyo, pag napunta kayo sa Pentecostal, bawal po babae doon, walang make-up, walang kwentas, walang tawag ito, ikaw, walang kwentas, may riluman, may nakalagay dito, pero wala na po additional, kundi only watch lang. Kasi ang purpose, kaya tayo naglagay dito ng relo, kasi tingnan natin yung time. Pero kung maglalagay ka ng porcelos, what is the purpose? Kasi yan po yung belief ng Pentecostal. Kaya yung mga born again, galing sa born again, ang hirap lumipat, di ba? Teka, hindi namin kayang sundin yan. Kasi dito sa born again, wala naman rebulto eh. Pero, ang sabihin, ang hirap pang sundin. Kapahaba ng buhok. Nasanay ako pa. Yan, nasanay ako sa parlor eh. Nasanay ako linggo-linggo, nagpapamake up. Sayang naman yung mamahaling kong hikaw. Diba? Kaya, pero may mga tao, natanggap nila yung paniniwalang yun. Kaya paglipat sa Pentecostal, ito, sa Pentecostal, medyo napapanda na sila. Ngayon, sa born again, si brother, okay, ang brother, naglikod ka ng linggo, pero sa born again, pwede ka pumunta sa kalsada na nakasando, na nakashort, paglalakad ka. Nagsimba si sister ng linggo, walang pakialaman kung nakapantalon niya. Minsan yung preacher nila, babae, ang hapit na hapit yung pantalon. Isang pit na pit yung pantaas. Ipipreach sa pulpito yun. Diba? Pero nung punta ka sa Pentecostal, bawal po sa kanila yun. Ang isang Pentecostal people, pag pumunta ka sa Pentecostal group, bawal po ang isang brother na nakasandong lalabas po sa labas, na nakashort ka din. Kasi ang part ng main teaching ng Pentecostal is holiness. Ngayon, pupunta ka pa sa mensahe? Oh! You see? What is the totally converted? Sinasabi mo, converted ka. Nilampasan mo lang yung mga bilip lang na mga grupo. Nahihirapan ka nga ipamuhay eh. How much mo in the message? Sa mensahe, hindi na napan nga pinag-uusapan ng holiness eh. Kasi dumaan na yan sa panahon ng Pentecostal eh. Kasi alam nyo lang ang hindi natanggap ng Pentecostal, prophet. Sabi ni Brother Branham, kung tinanggap na sana ng mga Pentecostal ng propeta, tapos na. Kaya lang hindi nila tinanggap ang propeta eh. Kaya ngayon may mga woman preacher sila. O sa Pentecostal may mga banal naman, pero sumidor pa naman babae, preacher babae. Sabi ni Papa Pablo, hindi ko pinapayagan ng babae magturo sa mga gitna ng kalalakihan. O diba? Kapag mahal mo si Kristo, hindi mo siya pwedeng i-deny. Yan po yung totally converted. Diba? Kaya ibig sabihin, yan po yung isang bagay mga kapatid. Sa Pentecostal, kasi dumaan ako ng Pentecostal eh. Dumaan ako ng kasi ang kagandahan ko, dinaanan ko po, di lang ako naging Katoliko, dinaanan ko po lahat ng religion. Kaya alam ko po yan. No? Kaya sa akin, pag ako, binasahan ako kasi, di ba? Sa Bible, sabi rito,
Sabi niya, di ba sabi, lumapit si Nathaniel doon sa ilan ng puno, si Felipe. Pinunta ni Nathaniel si Felipe, sabi niya, sabi ng Panginoong Jesucristo, narito ang tunay ng Israelita. Sabi ni Felipe, paano mo ko nakita? Sabi niya, bago ka pa tinawag ni Nathaniel sa ilalim ng puno ng igus, nakita. Di ba sabi ko, yung tanong ni Nathaniel si Felipe, sabi niya, meron ako nakitang tao. Yung sinasabi ng Biblia, na kapag natagpuan mo isang tao, masasabi lahat ng mga bagay ng mga hiwaga, sabi niya, yun na yung Kristo. Sabi ni Nathaniel, meron bang isang mabuting tao sa Nazareth? Pero sabi ni Nathaniel, tingnan mo! Kasi ibig sabihin, meron silang pinag-aaralan pagdating sa salita ng Diyos. Kasi ako, pag salita ng Diyos, nakasulat sa salita ng Diyos, hindi ko yung kinokontra. Nung nasa born again ako, tama ang born again. Tama na pray everyday, bago tayo manalang, bago tayo kumain, bago tayo matulog, manalangin muna tayo. Naturo niyan. Stepping stone natin is a born again religion. Diba? Pero, hindi tayo nagmatuloy matured sa tinatawag natin niya. Kaya lumipat tayo sa mga, diba? Naging ilang taon tayo, nag-5 taon tayo sa born again. Pakiramdam natin, paikot-ikot na lang yung mga turo. Hindi na malalim, hindi na nagtatalakay yung holiness, hindi na tinatakay yung mga pinag-uusapan natin dito. Kasi bakit? Kasi hindi po nila aral yun. Kaya minsan, naghahanap ka, nung nag-mature ka na sa magiging born again, may mga bagay ka naman ang hinahanap. Kaya napunta ka sa Pentecostal. Sa Pentecostal nakita mo, ang mga lalaki dapat, sabi ni Pablo, mamuhay kayo na may kabanalan. Sa born again, bawal na nga ang paninigarilyo eh. Bawal na nga ang pag-iinom eh. Diba? Ang pagnanakaw eh. Eh, paglipat mo sa Pentecostal, hindi na pinag-uusapan ng bawal pong bawal pumatay. Kasi bawal na talaga yan. Kaya lang alam nyo, ang pinag-usapan doon, paano mo tatanggapin yung tanggapin na pag lumipat ka sa Pentecostal, kumbaga, magpapakonvert ka from born again to Pentecostal. Biruin mo, kakalimutan mo, biruin mo. Lahat ng short mo, itatapon mo na. Lahat ng sando mo, itatapon mo yan. Bibili ka na ngayon ng damit kahit ukay-ukay. Yung magmumukha ka presentable sa harapan ng Panginoon. Nagmumukha kang mananampalataya. Kaya napakahirap noon. Alam mo, pagka lumipat ka na isang pananampalataya, meron pong buhay at kamatayan. Decision making po ang tawag yan. Magdidesisyon ka, pilipat ka. Pag lumipat ka, dapat gawin mo. May mga taong lumipat pero hindi ginawa. May mga taong lumipat pero ginawa. Pero yun po yung ibig sabihin doon. Pero lahat po yung scriptures, mga kapatid. So ngayon, pag nag-Pentecostal, pumasok ka sa UPC, tatanggalin mo po yung ikaw. Kung meron niyang halaga, isang bibenta mo na lang. Kung meron kang hikaw, o porcelas atang ito, necklace, ibenta nyo na lang din. Kasi bakit? Wala po yung saysay. So, totoo lang. Wala po ano yan. Kung bibili kayo ng porcelas, para saan? Hindi nalulugod nga ang Diyos dyan eh. Bumili kayo ng relo, kahit sabihin yung ano dito? Hindi, yung ano ba yun? Isang relo na 5K ang isa. Sabi niya, puno. Bumili ka sa palengke, 150 lang, pero G-Shock. G-Shock puno. Pero mukhang G-Shock naman siya eh. Kasi pero original kasi G-Shock 5K eh. Pero sa palengke, may G-Shock din naman. 150. G-Shock yung tawag doon. So ngayon, ganoon po yun. Pero sabihin, hindi mahalaga ang important, hindi mahalaga kung gaano kamahal, gaano kamura. Kasi ang purpose mo kaya bumili ng relo, tingnan mo lang po kung anong oras na. Hindi mo na kailangan pang relo, ang bracelet mo po ay ginto. Kasi pag ginto yan, umanda ka. May mag-interest dyan. Diba? Mas maganda na yung goma. Kasi ang purpose mo lang talaga, time. Yan po yung Pentecostal. Alam nyo, lumipat ako sa Pentecostal. Matagal ko nang tanggap yun. Kaya hindi ako nahirapan. Kasi sabi ko, biblical. Sabi niya, kayong mga babae, ang inyong kagandahay, hindi sa mamagitan ng mga hiyas na ginto. Wala po mga bagay. Mamamahalin kami, kundi sa inyong mga pusong natatago. Pentecostal po yun. Eh pag tingnan nyo yung mga Pentecostal, parang mensahe, yung kay Pentecostal, yung kay sa dating daan. Pag tingnan mo, sis, may believer ka ba? Ano yun? Ano yun? Diba? Kasi bakit? Kasi nakakita ka lang ng mahabang buhok, tsaka mahabang pata, tingin mo, believer, nice believer na. Hindi lahat. Pero, tingnan mo,
may pagka-similarity ang message believer sa UPC, sa dating daan, kasi pag tinignan mo sa malamin, parehas. Sabi pa nga ni Bana, pag tinignan mo nga pagdating sa denomination, mas holy talaga sila. Bilhin mo, sabi ng prophet yun. Mas holy ang nasa denominasyon. Ang Pentecostal, pag tinignan mo lang pagdating sa pamumuhay ng pagkabanalan, ay wala po talagang gupit. At pag nanamit naman talaga sila, ay talaga naman, oo naman. Eh tayo nga, hanggang dito lang eh. Sila hanggang dito. Hanggang sakong. Diba? Nakita nyo, halos sumasahid na sa lupa yung mga palda nila. Oh. Pero kasi, ang night time message, parang hanggang dito parang, hindi kasi parang pangit tignan eh. Medyo, passion pa rin po nasa isip nila. Pero yung mga nasa denominasyon, hindi lang silang pakialam kung passion ba yun. Basta ang hinano nila, kailangan hanggang sakong. Wala silang pakialam kung masyadong maluwag yan. So, walang pakialam. Kasi tayo, ay parang medyo fit na konti. O, kasi parang medyo anti-fit tawag. Pero alam niyo po yung nasa denomination, hindi sila tumitingin yan. Wala silang pakialam. Ang mga brother, lagi po yan nakapolo. At ulit, pag tinignan mo yung mga nasa denominasyon, hindi sila nananamit ng t-shirt. Kasi may ibang grupo, pag dito lang yung damit mo, hindi banal. Kung iba niya, hanggang halos dito eh. Lagi sila naka-long sleeve. Kung iba niya, naka-polo. Kasi ang tingin kasi nila, yun ang holy. Kasi siyempre, papasok ka sa simbahan eh. Diba? Pasok ka ng gawain. Tama naman yun eh. Pasok ka sa gawain. Sabi nila, dapat, ang Diyos ang haharapin mo eh. Ay, ala namang haharap ko sa Diyos nang hindi ka banal. Oh, yun po yung kasi yung point of doon. Ngayon, nung napunta ako doon, madali ko pong natanggap yun. Kasi sabi ko, oo nga no. Pero po yun. Pero hindi po yun ibig sabihin converted. Ngayon, nung ako po yung nasa Pentecostal, napunta ako sa mensahe. Sabi ko, hindi ako naniniwala sa propeta. Alam nyo dati, nung nag-aaral ako ng message, ang layunin ko lang, hanapan lang itong naniniwala sa mensahe, hanapan ng mali. Pero alam nyo, habang binabasa ko po yung 7 church ages, simula nung Godhead yun eh, namangha na po ako doon. Ang galing naman ng taong tumagpaliwanag. Alam nyo, habang tinutuloy ko po yun, nung natalakay ko na yung tinitipon niya na si Joseph sa krus, may dalawang kasama, si Jesus Christ, sabi ko, hindi na si Brother Banam to. Si Jesus na yung kasama ko. Kaya namangha ako sa libro. Kaya sabi ko, iba talaga itong aklat nito. Tapos nakita ko na ang sabihin, si Brother Banam, hindi na niya hinukay yung mga holiness. Kasi sabi ko nga sa inyo, nung panahon ng Dark Ages, bumangon niya mga iba-ibang relihiyon. Sa nagdaang panahon, hindi na dapat ating pinag-uusapan pagdating sa holiness eh. Kasi dapat ang pinag-uusapan lang, pag nanggaling ka sa Katoliko, pumunta ka sa misahe, medyo kailangan mo talaga sharingan yan. Hindi nila alam yun eh. Diba? Hindi porke, sa isa pa mga kapatid, hindi porke handog. Diba? Ay, itong anak ko na ito sa born again, handog to eh. Kaya tingin niya hanggang lumaki, born again na. No. Hindi porke hinandog mo yung anak mo sa mensahe, at paglaki niya, mensahe na. Hindi, no. Kailangan pa rin po niya ma-born again. Kailangan niya ma-meet si Lord ng face to face in the pillar of fire. Diba? Para masabing converted siya. Hindi porke nahandog dito yung anak nyo, naihandog. Ay, yung anak ko, apo ko, nahandog na yun dito. O, yung anak ko, nahandog ka na. Ay, paglaki nito, Kristiyano, hindi po. Hindi po tayo nagkakaroon ganun turo. No, iniingatan na po sila ng Panginoon, pero dating ang panahon, kailangan nilang harapin ang salita ng Panginoon at tanggapin ng Panginoon bilang tagapagligtas, at kailangan totally mo converted sila. Yung pinamumuhay ng mga tatay at nanay mo, kailangan ipamuhay mo yun. Hindi wala pong excuse. Okay? Ngayon, yun yung sinasabi ni Brother Banam, nung siya may first siya na ma-converted as a Baptist, gusto niya ang lahat ng tao gawing Baptist. Pero nagkamali siya ng pangunawa. Hindi pala yun ang ibig sabihin ng totally converted. No, okay, yun ang gusto ko sabihin mga kapatid. Pag tayo nasa mensahe na, diba? Nasa mensahe na tayo, dapat alam na natin yan. Alam na natin ang holiness. Diba? Walang masamang mag-short, pero doon ka lang sa bahay mo. Pero pag talabas ka na, bawal na yun. Pero dapat niya, kahit nasa bahay ka, pairalin mo pa rin yung nagpapantalon, kahit pajama lang, masanay ka na. Kasi dapat sanayin mo na yung sarili mo. Diba? Masanay ka na kahit nakapanda lang na, sanayin mo na yung sarili mo. Kasi para mamaya, bigla kang lumabas, makalimutan mo na, hindi ka na mabibigla.
Kasi pag hindi pa ganyan ang buhay ng tao, hindi pa po yan converted. Ibig sabihin, nasa mensahe ka lang, pero hindi mo pinamumuhay yung talagang nasa mensahe ka. Iba po yun. Kaya nga, si Pedro, nakapagpalayas siya ng demonyo, nakapagpagaling na may sakit, pero sinabi ng Panginoon, Pedro, iniibig mo ba ako? Di ba sabi ng Panginoon, di ba alam mo, inibig kita? Sabi niya, pakanin mo ang aking tupa. Tinanong muli, sabi niya, Pedro, inibig mo ka? Sabi niya, oh, Panginoon, nalalaman mo. Pero sa mga lugar, ganun dito din. Kasi, bakit? Kasi, sabi ni Pedro, naalala ni Pedro, hindi, ang lakas ko magsalitang mahal ko siya, pero iniwan ko nga siya sa ere. Iniwan ko yung salita. Ibig sabihin, sabi ng Panginoon, hintayin mo yung Espiritu Santo. Pag dumating ang Espiritu Santo, sabi niya doon sa Acts, sa gawa, kayo magiging saksi ko. Hindi sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, hanggang sa kadulo-dulo, hanggang saan kayo makapunta, magiging witness kayo. Hindi po pwede believer lang kayo pag nandito sa church. Akala mo, di makabasag pinggan pagka nandito, talaga kumanamit naman talaga, oo. Pero pagdating na kinabukasan, hindi na believer. Pag nasalita nyo, praise the Lord, hallelujah! Mamaya-maya, tingnan mo bukas, punta sa trabaho, magkukwento ng mga kapastusan. Ang sasabihin, converted. Ang sasabihin, nga, sabi ng Panginoon kay Pedro, Pedro, hindi ka pa converted. Pero sabi niya, pero pag dumating na ang panahon ma-converted ka, palakasin mo ang aking mga tupa. Diba? Okay. Dalawang quote na lang, tapos matatapos na ako. Sa question and answers is, nakalimutan ko po anong nawa. Okay, question and answers 1959. 0628. Question and answers. Ito mahaba pala. May S kasi. May S yan. May S. Questions and answers. Doon ka sa book lang. Hindi, ano yan? Doon sa may doon. Ayan. Dito, 1959. Ayan yung E. 28. Okay. Ayan. 1959. Ito 6 dito. Ayan. Paragraph 43. 43. Okay, sabi dito, okay, there could take about a good 5 hour discussion. Okay, question na lang sa rin, may tanong doon, hindi ko nabasa. When you accept Christ as your Savior and are then ready for the baptism in water. Sabi niya, pag tinanggap, so example dito, di ba? Pag namingi tayo ng tawad, kasi ang kasalanan, di ba, mula sa Pentecostal, mula sa born again, hanggang sa Pentecostal, ang alam nila, yung pagnanakaw, di ba? Pagpatay, yun po yung alam nilang kasalanan. Pero nung dumating tayo sa mensahe, tinuruan tayo ng mensahe, hindi po yun ang kasalanan. Ang kasalanan, ang hindi pananampalataya sa salita ng Diyos. Yun po yung kasalanan. Kaya sabi, bakit natin nire-about tayo sa isang tao? Kasi pag tinanong mo, ano bang kasalanan? Pag sinabi niya hindi sin yung tinutukoy natin. Kaya kailangan natin i-repent. Ibig sabihin, pag nag-repent ka, mingi ka sa iyong mga katawaran ng iyong kasalanan ng unbelief, o tatanggapin mo sa Yesu Cristo bilang nakapagligtas mo, and then you're ready for the baptism in water. So, babaptize mo ka sa tubig. You have not yet been converted. Pero hindi ka converted. Si Pedro, 3 years and a half sa ministry, pero hindi pa converted. How much more pa ang isang tao na from Katoliko to the message, from denomination to message? Kasi pakikita mo ang isang tao totally converted, pag talaga namumuhay na sa mensahe, fully converted po ang tao dyan. Okay? You have not yet been converted. You're only believed unto repentance. Conversions mean to be changed. Ang conversation kasi, ang pagbabago. Magbabago ka. Now, to make this efficient, sabi niya, Jesus said to Peter, who had also followed him for 3.5 years. O, sumunod si Pedro kay Jesus, 3.5 years. In the book of Matthew chapter 10, Jesus gave Peter power against unclean spirit to go out and cast them
out to heal sick and to preach the gospel. He had power to do this. And St. John 17, Jesus sanctified Peter to the truth. Kasi Pedro, na-sanctify siya. Namuhay sa may kabananan. O kahit pala, Pentecostal ka na. Namumuhay, nakapantalon ka na, nakapagda ka na, hindi ka na nag-make up. O, banal ka na, pero hindi pa rin pala sa converted. Kaya hindi ba tayo, ay, mahaba yung damit ko. Hindi na ako nag-make up. Converted na ako sa MBO. No. Okay? Sabi dito, said, the Word was the truth. He was the Word. And then, before Pentecost, he said, after you are converted. Kaya nangyari Pentecost? Sa Acts chapter 2. Sabi niya, kapag daw natapos ka na ma-converted, paano ka ma-converted? Then, strengthening your brethren, you are only taking step to conversation as you believe and are acting. Now, I know many of you, but my Baptist and Presbyterian friends disagree with us. Because you go back to the scriptures. Now, here's where I say I have to nail it down. See, you go back to the scriptures. Abraham, Romans chapter 4, believing God, it was imputed unto him, or imparted unto him for righteousness. Sabi niya, Abraham believed God. Si Abraham naniwala sa Diyos, and God imputed to him to righteousness. Di ba? Upon the basis of this faith to believe. But to prove to Abraham, he gave him, para patunayan ng Diyos, tinanggap ng Diyos yung pananampalataya ni Abraham, he was imputed from his sin, then he had imparted him from his sins because he had believed. Believe it. Sabi niya, he gave him a sign. Nagbigay siyang tanda. Ano yung pagtutuli? What is the sign sa panahon natin? Holy Spirit. And those were you, my dear Presbyterian and Baptist friend. Fail to see it. See, he gave him the seal of circumcision as a witness, a proof that he had received his faith in him. And that's why Paul in Acts 19 said to those Baptist brethren, kaya sabi niya, kaya si Pablo, ito ang sinabi niya sa Book of Acts sa mga Baptist who had Apollos, their pastor, believing the gospel of John, he preached it. Sabi niya, have you received? Sabi, natanggap na ba ninyo ang Espiritu Santo nung kayo'y simulang sumampalataya? You see, they had believed that, but had not yet been converted. Naniniwala sila, pero hindi sila converted kasi walang Holy Spirit. Okay, we take the wrong in the word of conversation today. We say that the man that converted is a man that stopped drinking. Akala nila kapag daw ang tao converted, ay hindi na daw umiinom, is everything goes to church, no? Akala nila sisimba na sa church or join the church. Yun ang pagkakaitunawa nila pag converted. He might join the church, but that's so sign he's converted. He isn't converted until his old life is dead. Kapag daw namatay na, totoo converted kapag ang dating niyong buhay ay namatay na at nailibing kay Kristo at muling nabuhay na kasama niya, no? At nagbago ang inyong buhay when the Holy Spirit is created in Him. Gagawin kayo ng Espiritu Santo sa Kanya na isang buhay na may pag-asa na eternal na buhay, walang hanggang buhay, which only comes through the Holy Ghost. See? Okay, yun po yun. Isa na lang sa message na thirsting of the life. Isa pa sis, message tayo. Ito last quote na tayo. Okay, dito. Sabi niya, thirsting for life. 1958-06-11. Thirsting, pagkauhaw. Pagkauhaw. Thirsting. 58-06-11. Ayun, yun. So, yan. Paragraph 32. 32. Okay. Sabi dito, and as I thought there a little bit, I noticed in the pocket his little head over looking downward that the old low down. Asan na ba? Tiging atas mo nga sis. Ayan, doon pala sa ayan. Saan ba yung gusto kong basahan dito? Sige ba sis? Sige ba? Parang nasa wala. Sige ba yan tayo mo? Hanapin ko lang. Sige lang, sandali Parang iba. Verse 8.
Ito. Ano yata? Wala nga, kasi ito na yung ano natin eh. Last quote. Space ko pa yun. Space ko pa. Wala pa. Tama naman yung ano ko. Sige nga, yung ano nga sis, yung paragraph 32 nga. Tama naman yung ano ko. Kaya lang wala lang kulay kasi sa akin. Sige, ang taas mo nga sis. Meron akong hinahanap. Hindi, yung ano, pag ano. Wala. Ano pala kasi yung pamagat lang kasi na ano ko yun. Okay, doon na lang tayo sa last na tayo. Wala na yung paragraph na hinahanap ko. Dito na lang tayo sa doon pa rin, pero dito lang tayo sa paragraph pang wala. Siguro dito na lang tayo sa paragraph 15. Paragraph 15. Ever. Okay, ito, last quote na siguro na wala yung isa kong nag-quote. Sabi dito, did you ever read God's word, how my soul longing for thee in the thirsting land, where no water is. This is a rather an unusual text, but God is unusual. God does unusual thing, and He works in mysterious way. His wonder to perform. And we're living an unusual day. Sabi, nabubuhay tayo sa isang panahong tawag ito, nakakaiba, day and unusual time. But we're serving the God that's been in all times. And where I thought of this, my soul thirsts for thee. If your soul is what directs you, it's what makes you and what you have. A conversation is a soul in the nature of the Spirit.
And when a man is converted, kapag totally na bago o totally na converted, he doesn't get another spirit. He get a spirit change. A conversation means to change his thinking, change his way of living and so forth, so may soul thirst for thee. So, yun nga, ang ibig sabihin ng converted ay pagbabago ng kaisipan, pagbabago ng pamumuhay, nagbago, yun po yung ibig sabihin nun mga kapatid. Kasi si Pedro, kahit po nagpapalayas ng demonyo, pero maraming bagay pa rin binabago sa kanya, may pa rin ang ulo niya. Kaya akala niya, pag may mga ganong kaloob, okay na. Pero nung dumating na po yung persecution, iniwan niya ang Panginoon sa dating ng panahon. So, ibig sabihin, sabi ng Panginoon, hindi ka pa converted, Pedro. Pero sabi niya, pero itayin mo yung pangako ng Ama. Pag dumating na yung pangako na yun, mag-converted ka na, sabi niya, feed my lambs. And sabi niya, palakasin mo ang aking mga tupa. Kaya nung mabaptize ng Espiritu Santo, si Pedro, lumakas, sabi niya, tumayo sa aming katapangan at winangaral niya. Sabi niya, si Jesus na inyong pinako ng krus sa Kalbaryo. Diba? Sabi niya, magpabautismo kayo sa pangalan ng Kristo. Kasi si Pedro, doon lang niya na-experience na paano maging totally converted kay Kristo ng totoong-totoo. Ayun ibig sabihin mga kapatid, kapag dumating ang tunay, ang totoong converted mga kapatid sa isang tao, ang magagawa niya, magpapalakas, mapapumuhay ang salita ng Panginoon. Kasi pag naisipan na, konti lang sila doon. Gusto ko sana, maraming tao. Sabi nga, wala ka ng gana, alis ka. Pero paano yun? Yung iba, gusto rin ng madaming tao. Ano nangyari? Pero dapat, ang isang tao talagang converted talaga sa Espiritu Santo. Ang ano yun niya, napapalakas, tumutulong, saka namumuhay sa mensahe. So, ibig sabihin, dapat alam niya kung ano po yung tinatayuan niya bilang men's believer. Hindi po ibig sabihin na men's believer nga lang sa pangalan, pero sabihin doon sa tawag dito, yung di talaga sa totally converted na talaga, na-convert talaga. Yun lang, simple lang mga bagay na hindi niya nagagawa. Paano pa niya masatawag na siya ay converted? So yun po yun mga kapatid. Kapag ang isang taong converted, gagawin ng taong yun, namumuhay sa salita ng Panginoon, namumuhay na may kabanalan, at at the same time, ay hindi kahinaan ng isang tao, pinag-usapan, pero way pa rin, lalakas darating pa tayo sa punto na ililick up pa rin yung isang tao. Kasi yun po yung isang bagay ng mga kapatid. So yun po yung ibig sabihin totally converted. So, magkaiba po yung converted ka, nasa mensahe, lumipat ka from the denomination, lumipat ka sa Pentecost message, sabihin mo kasi may prophet, pero totally, hindi ka naman talaga totally naniniwala sa mensahe. Paano nalaman, hindi ka talaga totally namumuhay. So, hindi mo papakita na ikaw ay converted. Ang totally converted, tanggap mo po talaga lahat ng mensahe. Yun po yung totally converted. Okay? So, doon pa lang matatawag na converted ka. At ang maglalagay sa inyo, sabi ng Bible, ay hindi, malalaman mo si Jesucristo ay ang Panginoon, ang hindi ikaw yung sabi nun, kundi ang Espiritu Santo na nasa iyo. Okay? So, magagawa mong mabuhay sa mensahe, hindi sa sarili mo, kundi ang Espiritu Santo. Kahit anong trials, anong pagsubok sa loob ng church, sabi niya, huwag mong iwanan ng iglesia, huwag mong iwanan ng kongregasyon, kundi sabi niya, palakasin mo mga kongregasyon, pahalin mo sila, patatagin mo sila, yun po yung katibayan. Hindi konting problema lang, ayaw mo na dyan. Ito, medyo yun na po yun. Hindi pa po yung todo. Sinabi mo lang mensahe ka, pero hindi ka pa talaga totally converted. Ang totally converted, isa ka sa mga taong tumutulong para patatagin ang isang iglesia. At mamuhay isa sa salita ng Panginoon. So, yun po yun mga kapatid. Okay? So, hanggang doon lang yan. Sana nakuha niyo po yung nakuha niyo yung substance ng mensahe na gusto nating makuha. Okay?